Sa ilalim ng maliwanag na buwan sa tuktok ng isang madilim na bangin ay kalmadong nagsalita ang isang lalaki, tinawag niya ang ating bida bilang kapitan ng Sojong Squad na si Jin So-on habang sinasabing nakakabilib talaga ang memorya nito. Makikita ang ating bida na nakaluhod at tila hirap na hirap habang balot ng sugat ang kanyang katawan. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang matangkad na lalaking may mahabang buhok na malamig na nakatingin pababa sa kanya. Seryosong nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaki at nagpasalamat kay Jin So-on bago idinagdag na dahil sa kanya ay tuluyan na nilang naibalik ang lahat ng records ng MRM Alliance. Malamig na tinitigan ng deputy head ng MRM Alliance na si Yung Sehwa ang ating bida bago ito tuluyang magpasalamat. Bakas ang hirap at dami ng sugat ni Jin So-on habang patuloy itong nakaluhod sa lupa. Seryoso niyang sinabi na kinabisado at inayos niya ang mga records dahil iyon ang ibinigay na utos sa kanya. Dahan daw ang umangat ang mukha ng ating bida at makikita ang matalim na galit sa kanyang mga mata bago pa sigaw na itanong kung kamatayan ba ng isang aso ang igaganti nila sa kanya. Ngunit tila walang pakialam si Yung Sehwa habang dahan daw ang binubunot ang kanyang espada. Malamig nitong sinabi na nalaman niyang kinabisado rin ni Jin So-on ang lahat ng top-grade secrets ng MRM Alliance. Dagdag pa niya na malalagay sa malaking panganib ang kanilang alyansa kung sakaling mapunta ang ating bida sa demonic cult. Itinutok ni Yung Sehwa ang kanyang espada pababa sa ating bida habang malamig na idinagdag na para sa hustisya at kaligtasan ng MRM Alliance ay kailangan ng mawala ni Jin So-on pati na ang lahat ng mga alaala nito sa mundong ito. Matapos marinig ang mga salitang iyon ay isang nakakakilabot na ngiti ang lumitaw sa duguan at sugatang mukha ng ating bida. Tumawa siya ng malakas na tila isang baliw bago sarkastikong inulit ang mga salitang kaligtasan at panganib na binanggit ng kanyang kaharap. Pinilit ni Jin So-on na tumayo kahit papatuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang dibdib. Hindi nawala ang kanyang nakakatakot na ngiti habang pasigaw na sinabing matagal nang natalo ang MRM Alliance sa demonic cult at nagtatago na lamang ang mga ito para mabuhay. Nang osar pa niyang idinagdag kung may ibibigay pa bang mas malaking panganib ang kanyang mga nalalaman sa kanilang alyansa na labis umano niyang ipinagtataka. Bahagyang naging matalim ang tingin ni Yung Sehwa habang nababalot ng madilim na anino ang kanyang mukha bago seryosong sinabi na tatalunan ng MRM Alliance ang demonic cult upang muling itaas ang bandera ng martial world. Isang mapanuksong ngiti naman ang lumitaw sa duguan at sugatang mukha ng ating bida bago sarkastikong itanong kung iyon ba ang parehong MRM Alliance na tumakbo palayo papuntang North Sea matapos isakripisyo ang napakaraming tao bilang kalasag. Nang osar pa nitong idinagdag na nasasabik siyang makita kung paano paninindigan ng alyansa ang dakilang layunin na ipinagmamalaki nito. Habang makikita ang maliwanag na kabilugan ng buwan sa madilim na kalangitan, malamig na nagpatuloy sa pagsasalita si Jin So-on, tahasan niyang sinabi na kapag nakikita niya kung paano mas pinapahalagahan ng alyansa ang sarili nitong layunin kaysa sa buhay ng mga tao, hindi na niya talaga makita kung ano ang pinagkaiba ng demonic cult sa mismong MRM Alliance. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Yung Sehwa matapos makita ang sumunod na ginawa ng ating bida. Dahan-daang humakbang patalikod si Jin So-on sa gilid ng bangin habang seryosong sinasabi na pinagsisihan niyang ipinagkatiwala niya ang kanyang kapalaran at ang kinabukasan ng kanyang sekta sa maruruming kamay ng MRM Alliance. Tuluyan nang nahulog patalikod ang ating bida sa madilim na bangin, ngunit sa kabila nito, isang kalmadong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang madugong kamay sabay turo paitaas bago sinabing kahit papaano ay siya ang tatapos sa sarili niyang buhay. Habang patuloy na nahuhulog sa madilim na bangin, inalala ng ating bida na naging parang impyerno ang kanyang buhay dahil sa kakayahan niyang matindaan ang lahat. Noong kasagsagan ng digmaan sa pagitan ng MRM Alliance at demonic cult, buong tapang na sumabak sa labanan ang kapitan ng Sword Squad na si Jin So-on kasama ang kanyang mga kapwa at disipulo. Ngunit sadyang napakalakas ng demonic cult kumpara sa mahinang MRM Alliance. Nagkalat ang mga walang buhay na katawan at mga espadang nakabaon sa madugong lupa matapos walang awang patayin ng demonic cult ang mga martial artist ng alyansa. Ginamit lamang silang kalasag upang makatakas ang mga opisyal. At habang patungo sa North Sea, lumapit kay Jin So-on ang mga pinuno ng MRM Alliance upang mag-alok ng isang kasunduan. Inutusan siyang kabisaduhin ang lahat ng records ng MRM Alliance. Makikita ang sugatan at dagwang si Jin So-on habang pilit na binabasa ang hawak nitong makapal na libro.
Binal-ika niya sa alaala ang naging usapan kung saan ipinangako ng alyansa na aalisin nila sa digmaan ang mga disipulo ng Tail Sect kung makakabisado niya ang lahat ng ito at maibabalik ng buo sa kanilang base sa North Sea. Ginamit pa nilang panakot na tiyak na ayaw makita ng ating bida na mamatay bilang human shield ang kanyang mga kasamahan. Dahil sa matinding pagnanais na iligtas sila, kinabisado ni Jin Soon ang lahat ng impormasyon na tila nakasalalay dito ang kanyang sariling buhay, ngunit sa huli, nauwi lang sa wala ang kanyang sakripisyo kasabay ng pagbagsak ng kanyang katawan sa malalim at madilim na bangin. Bumagsak ang dagwang katawan ng ating bida sa ibaba ng bangin at makikita na lamang siyang nakahandusay sa lupa na napapalibutan ng mga sirang sanga. Sa gitna ng umaagos na dugo ay isang malutong na mura ang pumasok sa isip ni Jin Soon. Nagsimula siyang magsisi na sana ay sumabak na lamang siya sa digmaan kaysa magkabisado ng mga libro. Naisip niya na kung ginawa niya iyon, baka nakatulong pa siyang makatakas ang kahit isang tao kapalit ng kanyang buhay, ngunit napagtanto niya na bago pa man iyon ay sana inayos na lamang niya ang kanyang pag-insayo sa martial arts. Makikita ang labis na panghihina sa dagwang mukha ng ating bida habang unti-unting naglalaho ang kanyang lakas, patuloy niyang isinumpa ang langit kung bakit siya binigyan ng isang walang kwentang kakayahan at hiniling na sana ay binigyan na lamang siya ng kapaki-pakinabang na lakas tulad ng inner energy bago tuluyang mawalan ng malay. Habang unti-unting nilalamon ng kamatayan, mas lalong bumaon ang matinding pagsisisi sa isipan ni Jin Soon. Makikita ang kanyang dagwang kamay na may suot na isang berdeng pulse eres habang patuloy siyang pinanghihinaan. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, naisip ng ating bida na sana ay naging sapat ang kanyang lakas para iligtas ang kanyang mga disipulo. Napagtanto niya na sa halip na magmakaawa sa iba para protektahan sila, sana ay nagkaroon siya ng sariling kakayahan na gawin ito. At habang unti-unting naglalaho ang kanyang pag-asa sa gitna ng kadiliman, bigla na lamang naglabas ng isang nakakasilaw na berdeng liwanag ang pulse eres sa kanyang pulso. Matapos ang nakakasilaw na liwanag ay tila biglang nagbago ang paligid, makikita ang maaliwalas na sikat ng araw at mga naglalaglagang dahon malapit sa isang malaking tarangkahan, kasabay nito ay madidinig ang inis na boses ng isang lalaki na tinatanong kung iyon na ba talaga ang buong makakaya ni Jin Soon at kung wala na ba itong balak bumangon. Nagtataka pa nitong idinagdag kung talaga bang hinimatay ang ating bida. Hindi pa. Nakontento, patuloy na nangiinsulto ang lalaki habang tinutusok ng hawak nitong kahoy ang ulo ng nakahandusay na si Jin Soon, nang asar nitong sinabi na isa siyang ganap na hanggal dahil mas matibay pa raw ang mga disipulo nito kaysa sa kanya. Sa kalagitnaan ng panlalait na iyon ay bahagyang gumalaw ang kamay ng ating bida na mahigpit na nakahawak sa isang espada. Isang malutong na mura ang pumasok sa kanyang isipan habang inis na isinumpa ang kanyang memorya, dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mata na bakas ang mga sugat, at habang nagngingit-ngit ang mga ngipin ay nagtataka siyang nag-isip kung umaabot na ba talaga sa ganitong panaginip ang kanyang mga alaala. Sa isang iglap ay biglang napabangon ang ating bida habang nanlalaki ang mga mata at sumisigaw sa sakit, bakas ang matinding pagkagulat sa kanyang mukha habang inis na nagtatanong kung pati ba ang pisikal na sakit ay kasama sa kanyang mga naaalala. Ngunit agad siyang napatigil at tila naguguluhang napatingin sa kanyang harapan, tumambad sa kanya ang isang lalaking may hawak na kahoy na espada kasama ang marami pang disipulo na maayos na nakapila sa likuran nito. Halatang hindi makapaniwala si Jin Soon habang blangkong nakatitig sa kanyang paligid. Bakas ang matinding pagkalito sa kanyang boses habang unti-unting napagtatanto na ang pamilyar at malawak na lugar na kanyang kinaroroonan ay walang iba kundi ang mismong training ground ng kanilang Tail Sect. Nagtatakang nakatingin sa kanya ang dalawa niyang pamilyar na kasamahan habang tila hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin, ngunit sa halip na sumagot, lalo lamang nanlaki ang mga mata ni Jin Soon habang pinagpapawisan at pilit na pinoproseso ang kanyang nakikita. Sa isang iglap ay mabilis siyang humakbang palapit sa kanila. Wala nang sinayang na oras ang ating bida at agad niyang niyakap ng mahigpit ang dalawa niyang naguguluhang disipulo. Habang yakap ang babaeng si Hong Arin, biglang nag-flash sa kanyang isipan ang madugong sinapit nito sa kanyang nakaraang buhay. Sa kasalukuyan, halatang naguguluhan ang babae habang nauutol na tinatanong kung ano ang ginagawa ng ating bida. Ganon din ang naging emosyon ni Jin Soon nang maalala ang malagim na kamatayan ng lalaking si Jium Payo. Tulad ni Arin, bakas din ang pagkalito sa mukha ni Jium Payo habang nagtatanong kung may nangyari bang masama sa kanilang senior. Napatingin din si Jin Soon sa iba pang mga batang disipulo ng Tail Sect na nag-aalalang nakapaligid sa kanila,
Halatang naguguluhan ang mga bata kung saan inosenteng nagtanong ang isa kung may nakain bang kakaiba ang kanilang senior habang ang iba ay nagtataka sa kakaibang kinikilos nito. Habang mahigpit na nakayakap kina Arin at Giumpayo, inis na isinumpa ng ating bida ang kanyang memorya sa pag-aakalang isa lamang itong pagbabalik tanaw ng kanyang isipan bago siya tuluyang mamatay, tila hindi naman makapaniwala ang dalawa habang nagtatakang napansin na parang naiiyak ang kanilang senior. Ngunit sa kabila ng pagkalito sa kanyang sitwasyon, dahan daw ang humiwalay si Jin So-on at isang masaya at nakakapanatag na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Habang naluluhang nakatingin sa kanyang mga buhay na kasamahan, masaya niyang naisip na kahit papaano ay mayroon din palang magandang naidulot ang panaginip na iyon. Patuloy na naguguluhan sina Hong at Giumpayo habang nagtataka kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanilang senior. Sa kabilang banda, isang nakakapanatag na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jin So-on habang nakatingin sa kanila. Dahan-dahan niyang tinuro at tinusok ang pisngi ni Hong dahilan para magulat ang dalaga. Masaya niyang naisip na napaka-cute pala talaga nito noong bata pa na hindi niya napansin noon dahil sa palaging pagbubunganga nito, halatang hindi makapaniwala si Hong habang masayang sinabi ng ating bida na maging ang panenermo nito ay labis niyang na-miss. Sunod naman niyang pinisil ang pisngi ni Giumpayo, habang nakatingin sa bata, naalala ni Jin So-on kung paano siya madalas menas noon sa pag-ihi nito sa kama. Ngunit ngayon ay naisip niyang handa siyang labhan ng mga kumot nito ng 1,000 beses makasama lamang siya, halatang naiinis naman si Giumpayo habang pilit na inilalayo ang kanyang mukha at nagrereklamong napakatagal na ng isyu tungkol sa pag-ihi niya sa kama para ibalik pa ng kanilang senior. Sa kalagitnaan ng kanyang masayang pagbabalik tanaw, biglang umalangaw-ngaw ang isang pamilyar ngunit nakakainis na boses na tumawag sa pangalan ni Jin So-on. Makikita sa harapan niya ang isang mayabang na lalaking may berdeng buhok habang nakatutok ang kahoy nitong espada sa kanya. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ng Hangul bago sarkastikong tanungin kung nagpapanggap ba ang ating bida na baliw dahil takot itong makipagtuos sa kanya. Banta pa ng mayabang na lalaki. Kung hindi pupulutin ni Jin So-on ang kanyang espada ay ang mga disipulong pinahahalagahan nito ang mapipilitang humarap sa kanya. Matapos marinig iyon ay napabuntong hininga na lamang ng malalim ang ating bida, bakas ang matinding pagkadismaya at pagkaumay sa kanyang mukha habang unti-unting pinagpapawisan sa inis, tahimik niyang isinumpa sa kanyang isipan kung hindi ba pwedeng magpakita ng mas magandang alaala ang panaginip na ito dahil sa dinami-rami ng tao sa kanyang buhay ay ang nakakabwisit na lalaki pa na ito ang kailangan niyang makita. Nakangising nakatingin sa ating bida ang mayabang na lalaking nagngangalang Gai Chol-yong, isa siyang batang master mula sa isang trading company na nakapasok lamang sa sekta dahil sa malaking donasyon ng kanyang ama. At palagi nitong ginagamit ang pakikipagtuos bilang dahilan para walang awang bugbugin ang mga disipulo, tuloy-tuloy sa pagmamayabang ang Hangul habang sinasabing hindi maiiwasan ni Jin So-on ang laban kaya pulutin na nito ang kanyang espada. Inalala ng ating bida na noon ay takot silang mawalan ng sponsorship ang sekta kaya palagi na lang nilang tinitiis ang pananakit ng mayabang na lalaki, ngunit ngayon ay dahan daw ang hinawakan ni Jin So-on ang kanyang kahoy na espada bago kalmadong pumayag sa pilit na hamon nito. Isang kumpiyansang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jin So-on habang pinupunasan ang dugo sa kanyang labi at ipinapatong ang espada sa kanyang balikat. Sa kanyang isipan, tila binibigyan siya ng langit ng pagkakataon na bugbugin ang Hangul sa panaginip na iyon kaya hindi na siya pwedeng umatras. Idinagdag pa niya sa kanyang sarili na gagamitin na niya ang sandaling iyon para makaganti sa lahat ng kanyang naranasan noong nakaraan. Halatang nap-icon si Gai Chol-yong sa inasal ng ating bida. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin bago mabilis at galit na sumugod, pasigaw pa siyang ng insulto habang buong lakas na inihampas pababa ang kanyang kahoy na espada. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado ang asul na mata ni Jin So-on habang seryosong inoobserbahan ang atake ng kalaban, maingat niyang inihanda ang kanyang paa sa paggalaw habang nakatitig sa paparating na atake. Sa mga sandaling iyon ay pumasok sa isipan ng ating bida ang Samyong Sword, ang mismong sining ng espada na palaging bumubugbog sa kanya noong nakaraan niyang buhay, naalala niyang pribadong ipinaturo ito ng kumpanya para kay Gai Chol-yong mula sa isang sikat na wandering swordsman, kaya naman ang bawat galaw at momentum nito ay sadyang magaspang at marahas. Muntik nang tumama ang dulo ng kahoy na espada sa mata ni Jin So-on ngunit nanatili itong kalmado. Naalala niyang sinasadya talagang asintahin ni Gai Chol-yong ang mga mata ng kalaban kaya walang naging laban ang mga batang disipulo ng Tail Sect.
Makikita ang labis na takot at kaba sa mukha ng mga batang nanunood sa kanila. Sa isip ng ating bida, kahit noon pa man ay kabisado na niya agad ang mga galaw at teknik sa unang tingin pa lamang, ngunit sadyang wala siyang sapat na lakas para umiwas at gumanti. Ngunit ngayon, kalmado at nakapikit na umiwas si Jin So-an sa mabilis na atake. Para sa kanya, kumpara sa mga baliw na miyembro ng demonic cult na nakalaban niya noon ay walang-wala ang atakeng ito, at dahil sa simpleng pag-iwas na iyon ay bakas ang matinding pagkagulat at pagkalito sa pinagpapawisang mukha ng mayabang na si Gai Cholyong. Bumalik sa alaala ni Jin So-an ang mga panahong buwis-buhay siyang nagkabisado ng walang katapusang dami ng martial arts techniques sa loob ng madilim na archive. Makikita ang labis na hirap at determinasyon sa kanyang dagwang mukha habang mabilis na binabasa ang mga hawak nitong dokumento. Sa sobrang linaw ng kanyang memorya, tila nabubuhay at gumagalaw sa kanyang isipan ang bawat figurang nakaguhit sa mga pahina ng libro. Pagbalik sa kasalukuyan, tila nawala ang lahat ng kaiabangan ni Gai Cholyong habang patuloy na sumusugod patungo sa ating bida. Nanlaki ang kanyang mga mata at matindi itong pinagpawisan matapos maramdaman ang napakabigat na presensya ni Jin So-an, kung saan para siyang nilalamon ng libo-libong lumulutang na libro at asul na espada. Bakas ang labis na takot at hindi makapaniwalang reaksyon sa mukha ng Hangul habang nauutol na sinasabing imposible na magamit ng ating bida ang Suhian Sword Art. Kuminang ang matalim na asul na mata ni Jin So-an kasabay ng kanyang mabilis at mariing paghakbang sa lapag. Sa isang iglap ay seryosong sumugod ang ating bida na tila nag-iwan lamang ng anino sa sobrang bilis. Wala nang sinayang na oras si Jin So-an at walang pag-aalinlangang iwinasiwas ang kanyang espada patungo sa nabiglang si Gai Cholyong gamit ang Suhian Sword Art. Tuluyang tumama ang malakas na atake sa mukha ni Gai Cholyong dahilan para mapadora ito ng dugo. Bakas ang matinding gulat at takot sa pinagpapawisang mukha ng Hangul habang hindi pa rin makapaniwala na Suhian Sword Art ang ginamit ng ating bida laban sa kanya. Isang malapad at nasisiyahang ngiti naman ang lumitaw sa mukha ni Jin So-an matapos makita ang nakakaawang reaksyon ng kanyang kalaban. Mahina siyang tumawa bago masayang sinabi na napakasarap sa pakiramdam ng kanyang ginagawa. Wala nang sinayang na oras ang ating bida at buong lakas na inihampas pababa ang kanyang kahoy na espada diretso sa ulo ni Gai Cholyong. Tumalsik ang dugo mula sa ulo ng kalaban habang nanlalaki ang mga mata nito sa matinding sakit, habang sa isipan ni Jin So-an ay labis niyang ikinasisya ang pagbugbog sa Hangul gamit ang mismong sining ng kanilang sekta. Sa lakas ng impact ng atake ay mabilis na napaatras si Gai Cholyong. Makikita ang Hangul na nakayuko habang mariing nakahawak sa kanyang dagwang ulo. Sa kabilang banda ay kalmado lamang na nakatayo si Jin So-an at bahagyang pinagpapawisan habang seryosong nakatingin sa kanyang harapan. Halos manginig naman sa takot at labis na pagkagulat sina Hong, Ji-yung Payo, at ang iba pang mga batang disipulo matapos masaksihan ang ginawa ng kanilang senior. Sa kalagitnaan ng matinding tensyon, biglang umalangaw ang boses ng isang lalaki na seryosong tinawag ang pangalan ng ating bida. Halatang hindi ito makapaniwala habang sinasabing talagang binasag ni Jin So-an ang ulo ng panganay na anak ng Gairong Trading Company gamit lamang ang walang kwentang Suhian Sword Art. Tuluyan nang nagdilim ang paningin ni Gai Cholyong dahil sa matinding galit, habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang ulo, parang baliw itong sumugod at buong lakas na iwinasiwas ang kanyang kahoy na espada, o siga. Nitong binalaan ang ating bida na maghanda itong panag-utan ang kanyang ginawa. Ngunit hindi pa man siya nakakatapos sa kanyang litanya ay bigla na lamang itong bumagsak at tuluyang sumubsob sa lapag, naiwan namang nakatayo si Jin So-an na may tandang pananong sa isipan habang blanko at nagtatakang nakatingin sa nawalan ng malay na Hangul. Makalipas ang saglit na katahimikan ay tuluyang umalangaw ang malalakas na hiyawan ng mga batang disipulo. Bakas ang labis na tuwa sa kanilang mga mukha habang masayang ipinagdiriwang ang pagkapanalo ng kanilang senior Jin. Halatang hindi makapaniwala si Ji-yung Payo habang malakas na tumatawa at sinasabing hindi niya inakalang kayang gawin ng ating bida ang ganoong bagay. Tuwang-tuwa ring nangako ang isa pang bata na hindi na raw siya iiyak kahit panakawin ni Jin So-an ang kanyang candy. Sa kabilang banda, naluluha at namumula naman ang mukha ng isa pang disipulo habang pasiga na humihingi ng tawad. Inosente nitong inamin na palagi pala siyang nag-iisip noon na isang kaawa-awang tao ang kanilang senior. Bahagyang napangiti ang ating bida habang pinagmamasdan ang walang malay na si Gai Cholyong na nakasubsob sa kanyang paanan. Masaya niyang naisip na bago man lang siya mamatay ay nagawa niyang bugbugin ang nakakairitang lalaki.
Itinaas pa ni Jin So-on ang kanyang mukha sa langit habang nakangiti at sinabing wala na siyang anumang pagsisisi sa mundong ito, dahil para sa kanya ay ayaw na niyang magising pa sa napakagandang panaginip na iyon. Ngunit biglang napatigil ang kanyang pagpapantasya ng isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang pisngi. Napaatras ang ating bida sa tindi ng impact habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa gulat at sakit. Galit na humarap sa kanya si Hong habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamao nito. Bakas ang matinding pag-aalala at inis sa mukha ng dalaga habang pasiga na tinatanong kung nasa tamang pag-iisip pa ba ang ating bida matapos ang ginawa nito. Gulat na nakahawak sa kanyang namumulang pisngi ang ating bida habang patuloy na nananurman si Hong sa kanyang harapan, galit at nag-aalalang tinanong ng dalaga kung ano na ang gagawin nila kapag tinanggal ng Gairong Trading Company ang suporta nito sa sekta. Inis pa nitong idinagdag kung inisip ba ni Jin So-on na mga tanga silang lahat para hayaang palagi silang bugbugin ng mayabang na lalaki. Habang patuloy na nagbubunganga si Hong na baka mabawasan na naman ang kanilang 2 beses na pagkain sa isang araw, halatang hindi naman makapaniwala ang ating bida sa kanyang nararanasan. Nanlaki ang kanyang asul na mata habang mariing nakahawak sa kanyang pisngi bago naguguluhang itanong sa kanyang isipan kung bakit niya nararamdaman ang sakit ng suntok. Tila hindi na narinig ni Jin So-on ang patuloy na pagrereklamo ni Hong habang blanko at gulat itong nakatingin sa buong paligid. Sa mga sandaling iyon ay unti-unting napagtanto ng ating bida ang katotohanan habang hindi makapaniwalang naisip na hindi pala talaga ito isang huling panaginip bago siya mamatay. Tuluyan nang nanggigil si Hong sa mga pinagsasasabi ng ating bida. Sa sobrang inis ay walang pag-aalinlangan siyang nagpakawala ng isang napakalakas na suntok diretso sa panga ni Jin So-on habang pasiga na tinatanong kung anong kahibangan ang iniisip nito. Sa lakas ng impact ay tumalsik sa ere ang ating bida bago malakas na bumagsak ang kanyang likod sa lapag, habang nanlalaki ang kanyang mga mata at tila iniiwan ng sariling kaluluwa sa tindi ng pagkakabugbog. Isang malinaw at nakakabiglang katotohanan ang tuluyang pumasok sa isipan ng nakahandusay na si Jin So-on. Hindi siya nananaginip, dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay totoong bumalik siya sa nakaraan. Nagising na lamang ang ating bida sa loob ng infirmary matapos ang matinding suntok na natanggap niya mula kay Hong. Makikita si Jin So-on na kalmadong nakahiga at may benda sa pisngi habang tahimik na nag-iisip. Matapos kumpirmahin ang lahat ng nangyari ay tuluyan na siyang nakasiguro sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Napagtanto niyang bumalik siya sa nakaraan. Eksaktong 1 dekada bago mangyari ang ikalawang pag-uklas ng demonic cult, bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng madugong digmaan kung saan walang awang pinabagsak at tinulak paatros ng kulto ang Murm Alliance. At dahil kabilang ang kanilang tail sect sa alyansang iyon, alam ni Jin So-on na malapit na rin nilang harapin ang kanilang sariling pagkawasak. Bumalik sa alaala ng ating bida ang madilim na yugto ng kanyang nakaraan, sa kalagitnaan ng malagim na digmaan. Ginamit ng Murm Alliance ang isinumpa niyang memorya at inutusan siyang kabisaduhin ang lahat ng libro at dokumentong pagmamay-ari ng alyansa sa loob ng madilim na archive. Makikita ang labis na pagod at tumutulong dugo mula sa bibig ni Jin So-on habang pilit na inuubos ang mga aklat sa kanyang harapan. Sa kabila ng matinding panghihina, pilit niyang tinatagan ang kanyang sarili at determinadong sinabing isasolo niya ang bawat detalye at salita ng walang anumang pinapalampas. Ang lahat ng sakripisyong iyon ay may iisang dahilan. Sa huling bahagi ng kanyang alaala, makikitang nakadapa at dagwang nagmamakaawa si Jin So-on sa paanan ni Yung Sehwa, kapalit ng kanyang ginawa, kaawa-awa siyang nakiusap na iligtas at pabulaykan mula sa digmaan ang kanyang mga minamahal na disipulo. Habang patuloy na nag-iisip ang ating bida, binalikan niya sa kanyang isipan ang mismong dahilan ng kanyang kamatayan. Naalala niyang sa huli ay nagdesisyon ang Murm Alliance na tapusin ang kanyang buhay dahil itinuring nilang isang malaking banta ang kanyang memorya. Makikita ang imahe ng kanyang dagwang katawan na nakangiting nahuhulog sa madilim na bangin. Inakala ni Jin So-on na iyon na ang kanyang katapusan, ngunit laking gulat niya nang idilat niya ang kanyang mga mata at napagtantong bumalik siya sa nakaraan. Kasabay ng pagbabalik na iyon ay ang pananatili ng lahat ng kanyang mga naaalala. Kung inang ang asul na mata ng ating bida habang malinaw na gumagalaw sa kanyang isipan ang libo-libong martial arts manuals na kanyang kinabisado. At dahil sa mga kaalamang nakaukit sa kanyang memorya, nagawa niyang madaling pabagsakin ang mayabang na si Gai Cholyong, habang blangkong nakatingin sa nakahandusay na hanggal sa training ground, napagtanto ni Jin So-on na tuluyan na niyang tinalo ang mismong taong kailanman ay hindi niya kayang labanan noong nakaraan.
Patuloy na naguguluhan si Jin So-on habang nakahiga sa loob ng infirmary. Habang kinakamot ang kanyang leeg at may kagat-kagat na gamot sa bibig ay nagtataka siyang nag-iisip kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanyang sitwasyon. Bahagya siyang nagulat nang mapansin ang isang kumikinang na berdeng pulse eris sa kanyang pulso. Napagtanto niya na kahit bumalik ang kanyang pisikal na katawan at mga kasuotan sa nakaraan ay himalang sumama pabalik sa kanya ang tinatawag na Blue Dragon Bracelet. Bumalik sa kanyang alaala ang isang madugong labanan kung saan nakuha niya ang Pulse Eris mula sa naputol na kamay ng isang kalaban na kinikilalang Dharma King BF1 ng Demonic Cult. Ito ay nakuha niya sa isa sa mga bibihirang pagkapanalo ng kanilang alyansa laban sa Culto. Naalala rin niya na bago siya tuluyang malagutan ng hininga sa kanyang nakaraang buhay ay biglang naglabas ng liwanag ang Pulse Eris na iyon. Habang nakatitig sa kanyang nakataas na kamay ay pumasok sa kanyang isipan ang malaking posibilidad na baka ang mahiwagang Pulse Eris na iyon ang may kagagawan o konektado sa kanyang pagbabalik sa nakaraan, ngunit sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip ay biglang umalangaw ang isang pamilyar at galit na boses mula sa labas na pasiga na inuutos kung kakaladkarin ba nila palabas ang ating bida. Mabilis na napabangon si Jin So-on mula sa kanyang higaan nang marinig ang pamilyar na komosayon. Nagtataka siyang napatingin sa direksyon ng pinto habang pinakikinggan ang nangyayari sa labas. Sa labas ng silid ay makikita ang isang galit na matandang lalaki na puno ng palamuti sa katawan, na halatang ama ng binugbog niyang hanggal, pasigaw at panduro nitong hinahanap ang taong bumasag sa ulo ng kanyang anak. Sa kanyang harapan ay isang nakayukong babae na pilit humihingi ng tawad at sinasabing pagkukulang iyon ng kanilang pamamahala. Kaya nakikiusap itong sa kanya na lamang makipag-usap sa halip na sa ating bida. Agad na nakilala ni Jin So-on ang boses ng babaeng iyon, patuloy namang nanggagalaiti ang mayamang lalaki habang ipinapaalala na ang kanyang anak ay ang mismong tagapagmana ng Gairong Merchant Guild. Mayabang pa nitong pinagbantaan ang sekta at tinanong kung tatanggalin na ba niya ang ibinibigay nitong pondo ngayong buwan lalo pa at halos sa suporta na lamang ng kanyang guild sila nabubuhay. Sa kabila ng mga panunumbat at masasakit na salita, narinig ni Jin So-on ang mapagkumbabang sagot ng babae na kinilala niya sa kanyang isipan bilang kanilang sect leader. Pilit na nagpapaliwanag ang pinuno at ipinagdiinan na labis silang nagpapasalamat sa kabutihan ng guild. Sinubukan pa nitong ipagtanggol ng bahagya si Jin So-on sa pamamagitan ng pagsasabing mukhang nabugbog din ang kanyang disipulo kaya ito nahimite. Bago tuluyang nagmakaawa na palampasin na lamang ang insidenteng iyon at nangakong bibigyan nila ng matinding parusa ang ating bida. Mula sa loob ng silid, nakikinig lamang si Jin So-on habang nakatingin sa anino ng lalaki mula sa labas ng pinto. Napagtanto niya sa kanyang isipan na ang maingay na lalaking iyon ay walang iba kundi ang ama ni Gai Chol-yong na si Gai Yon-mayong, ang mismong guildmaster ng Gairong Merchant Guild. Patuloy sa pang-iinsulto ang mayamang lalaki habang sinasabing wala raw kwenta kahit paakuan ng kanilang sect leader ang kasalanan. Mayabang pa nitong idinagdag na isang hamak na nilalang ang nang-ahas na saktan ang kanyang anak kaya hindi na raw nakakapagtaka kung bakit nasa kaawa-awang kalagayan ang Tail Sect. Sa kabila ng panunumbat ng galit na ama na hindi sana mangyayari ang insidenteng iyon kung tinuruan lamang ng maayos ng pinuno ang mga disipulo nito. Patuloy lamang sa pagpapakumbaba ang kanilang sect leader habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Habang pinakikinggan ng mga panlalait na iyon ay muling bumalik sa isipan ni Jin So-on ang malagim na sinapit ng kanilang sekta, pumasok sa kanyang alaala ang imahe ng madilim at madugong digmaan kung saan nagkalat ang mga nakatusok na espada at mga walang buhay na katawan, malinaw na nag-flash sa kanyang isipan ng dagwang bangkay ng kanyang mga pinahahalagahang disipulo na sina Hong at Jiumpayo. Sa huli, lumitaw sa kanyang alaala ang sarili niyang duguan at naghihingalong katawan sa gitna ng digmaan. Habang malalim na nag-iisip at inaalala ang lahat ng sakit sa kanyang nakaraan, kalmado at seryosong napagtanto ng ating bida na ang lahat ng nangyayari sa kanya ngayon ay isang mahalagang pangalawang buhay. Dahil sa mga pumasok na alaala at labis na determinasyon, mariing kinagat ng ating bida ang hawak na gamot na kahoy hanggang sa mabali ito sa kanyang bibig. Bakas ang matinding seryoso at galit sa kanyang mga mata habang naghahanda. Mabilis ngunit kalmado siyang bumangon mula sa kanyang higaan, inunat niya ang kanyang mga braso paitaas upang kondisyonin ang kanyang katawan para sa kanyang pagharap sa mga maingay na panauhin sa labas. Makikita rin ang isang maliit na balot ng gamot na naiwan sa ibabaw ng kanyang inupuan. Tila buo na ang desisyon ng ating bida habang kalmado niyang inihanda ang kanyang sarili at kalmadong nabanggit na ayos na ang lahat at handa na siya.
Kasabay nito ay isang madilim at napakalakas na aura ang unti-unting bumalot sa buong pagkatao ni Jin So-on, habang dahan-daang tinatanggal ang puting benda na nakadikit sa kanyang pisngi. Makikita ang napakatalam niyang asul na mata na nagbabadya ng panganib. Sa mga sandaling iyon, seryoso siyang nag-iisip at nagbabalak kung dapat na ba niyang sirain at guluhin ng tuluyan ang nakakairitang palabas na ginagawa ng mayabang na guildmaster sa labas ng kanyang silid. Sa labas ng gusali ay makikita ang patuloy na pagpapakumbaba ng babaeng pinuno ng sekta. Magalang siyang nakayuko habang nagpapasalamat sa mayamang lalaki sa kabutihan nito na palampasin ang nangyaring insidente. Bagamat halatang labag sa kalooban at nagngingit-ngit pa rin sa galit ang mga ngipin ay napilitan na ring pumayag ang guildmaster na si Gayon Mayong na palampasin ang gulo sa pagkakataong iyon. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis ay biglang natigil ang lahat, isang pares ng paa na nakasuot ng itim na sapatos ang matapang na humakbang palabas ng pintuan dahilan upang gulat na mapalingon ang mayamang lalaki at ang kasama nito. Kasabay ng paglabas na iyon ay umalangaw-ngaw ang kalmadong boses ng ating bida na sinasabing narinig niyang kanina pa raw siya hinahanap ng mga ito. Tuluyan nang nagpakita si Jin So-on sa kanilang harapan, bagamat nakayuko at animo ay nagbibigay galang ay makikita ang isang mapang-asar at kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Walang anumang bahid ng takot ay kalmado at formal niyang ipinakilala ang kanyang sarili sa harapan ng mayamang guildmaster bilang ang hamak at probinsyanong disipulo na nagngangalang Jin So-on. Gulat na napatingin sa itaas ang guildmaster at ang kasama nito nang makita si Jin So-on na kalmadong nakayuko mula sa ibabaw ng pader. Mabilis ngunit magaang na tumalon pababa ang ating bida at direktang lumapag sa harapan mismo ng mayamang lalaki. Halos sumabog sa galit si Gayon Mayong habang nanlalaki ang mga mata at pasigaw na kinukumpirma kung siya nga ba talaga ang Jin So-on na iyon, bago galit na tinawag ang ating bida na isang maliit at walang kwentang bata na nang-ahas manakit sa kanyang anak na si Cho Leong. Sa halip na matakot ay napabuntong hininga na lamang si Jin So-on na tila ba naiirita at nauubusan ng pasensya sa mga pinagsasasabi ng mayamang lalaki. Kalmado at inis niyang itinanong kung sino ba ang tinatawag nitong maliit na bata, dahil sa isip-isip ng ating bida ay halos wala naman talaga silang pinagkaiba sa edad kung isasama ang mga naging taon niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Matapos ang mga salitang iyon ay nagkaroon ng isang sandaling katahimikan at isang nakakatawang eksena, na puno ng pagtataka at mga katanungan ang hangin habang parehong napatigil at blangkong nagkatinginan ang dalawa na tila parehong naguguluhan sa kani-kanilang mga sinabi at sa kakatwang sitwasyon sa kanilang harapan. Mabilis na napagtanto sa isipan ni Jin So-on na bumalik nga pala siya sa nakaraan kaya pilit niyang binawi ang kanyang naunang naisip, nang iinsulto at pabalang niyang sinabihan ang mayamang lalaki na kung gagawa ito ng ganoong kalaking gulo para lamang sa isang simpleng tama sa isang pagsasanay. Itinanong niya rito kung balak din ba nitong sundan at ipagtanggol ang kanyang anak kapag pumasok na ito sa Merm Academy para gumawa ng eksena doon. Lalong nag-init ang ulo ng guildmaster sa mga salitang iyon, pasigaw nitong iginiit na ginamit lang daw ng ating bida ang laban bilang dahilan para basagin ang ulo ng kanyang anak gamit ang mga maruruming taktika, dagdag pa ng mayabang na ama, hindi naman daw. Kailangang magsanay ng kanyang anak sa isang lugar na tulad ng tail sect dahil ang tanging kailangan lang daw gawin ng mga walang kwentang tulad nila ay pagsilbihan ito ng maayos hanggang sa makapasok ito sa akademya. Sa halip na menace ay tila nabagot lamang si Jin So-on sa mahabang litanya ng matanda, habang humihikab at kinakamot ang kanyang tainga. Walang gana niyang ipinaalala na kaya niyang magbilang ng higit sa 10 nakababatang disipulo na hindi man lang nakabangon mula sa kanilang higaan matapos galpihin ng paborito nitong anak. Bago pa man makasagot ang mayamang lalaki ay kalmadong idinagdag ng ating bida na mayroon pa siyang isang bagay na gustong sabihin tungkol sa usapin ng kanilang pagsasanay. Seryosong hinawakan ni Jin So-on ang kanyang mukha habang malamig at mapang-asar na tiningnan ang kalaban. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi na isang malaking kahibangan ang pangarap ng anak nito na makapasok sa Merm Academy kung ang mga martial arts skills nito ay napakababa at nakakaawa kaya natalo lamang ng isang hamak na probinsyano mula sa isang third-rate na sekta. Tuluyan ng sumabog sa galit ang guildmaster matapos marinig ang panghahamak ng ating bida sa kanyang anak. Nanlalaki ang mga mata nito at napasigaw sa matinding inis habang pilit namang pinipigilan at pinapakalma ng kanyang nag-aalalang alalay mula sa likuran. Hindi na nakapagpigil ang mayamang lalaki at marahas na kwenelyuhan si Jin So-on, pasigaw nitong binyantaan ng ating bida na kaya ba nitong maging ganoon kayabang dahil iniisip nitong kaya nitong panag-utan ang lahat kapag pinutol na ng kanilang guild ang suporta sa tail sect.
Sa kabila ng pananakot at marahas na paghawak sa kanyang damit, nanatiling kalmado at walang bahid ng takot sa mukha ni Jin So-on, seryoso lamang siyang nakatingin habang kalmadong inuulit ang salitang pananagutan na tila ba hindi man lang siya naapektuhan sa mga banta ng Guildmaster. Isang nakakainsulto at malapad na ngiti ang lumitaw sa mukha ng Guildmaster, mayabang nitong ipinamukha na kahit pabahagi ng 108 Picts ang Tail Sect, sa totoo lang ay isa na lamang daw itong third-rate na sekta na malapit ng bumagsak. Patuloy sa pagmamayabang ang nakangising matanda habang sinasabing kung gugustuhin lamang daw niya ay madali siyang makikipagkasundo sa kahit alinmang ibang sekta na naisin niya. Tahimik lamang na nakatalikod at nakikinig si Jin So-on sa mga panunumbat na iyon. Sa kalagitnaan ng tensyon, buong pagmamalaking idiniin ng mayamang lalaki ang kanyang pinakamatinding banta kung saan sinabi nitong kapag nangyari ang pag-alis ng kanilang suporta, tiyak na mamamrobal na ang buong Tail Sect kung saan nila kukunin ang kanilang susunod na kakainin. Sa kalagitnaan ng tensyon ay tahimik na inalala ni Jin So-on sa kanyang isipan ang kasaysayan at ang malungkot na katotohanan tungkol sa kalagayan ng kanilang sekta. Ang Tail Sect ay kabilang sa tinatawag na 108 Picts o ang listahan ng mga pinakamalalakas na sekta sa buong Murem Alliance. Ngunit sa paglipas ng panahon, tuluyan nang nawala ang dating luwalhati nito at bumagsak bilang isang hamak na third-rate sect na tila nabubuhay na lamang sa pangalan. Sa kabila ng matinding pagbagsak na ito, napanatili ng Tail Sect ang isang napakahalaga at espesyal na pribilehiyo na ibinibigay lamang ng alyansa sa mga kabilang sa nasabing grupo. Ito ay ang natatanging kapangyarihang magrekomenda ng isang disipulo upang makapasok sa prestihiyosong Murem Academy nang hindi nadadaan sa mahirap na entrance exam. At doon pumasok ang pansariling interes ng mayamang Guildmaster, dahil sadyang walang sapat na kakayahan at talento ang anak nitong si Gai Cholyong para makapasa sa normal na paraan, ginamit ng Gairong Merchant Guild ang kanilang yaman at pilit na ipinasok ang kanilang sponsorship sa naghihirap na Tail Sect. Malinaw sa isipan ng ating bida na ang pinansyal na suportang iyon ay hindi tulong, kundi isang paraan lamang para kontrolin sila, nakawin ng slot para sa espesyal na admission, at gawing bihag ang kanyang mga inosenteng junior at mga taong pinahahalagahan niya. Walang anumang takot na tiningnan ni Jin So-on ang mayamang lalaki mula sa itaas at kalmadong sinabihan itong ituloy ang kanyang banta na tanggalin ang suporta sa sekta. Bakas ang matinding pagkagulat sa mukha ng Guildmaster dahil hindi nito inasahan ang matapang na sagot ng ating bida. Isang malapad at kumpiyansang ngiti ang ibinigay ni Jin So-on habang sinasabing buong puso niyang aakuin ang anumang responsibilidad kaya malaya ang matanda na gawin ang gusto nito. Ngunit sa gitna ng kanyang nakangiting mukha, idinagdag niyang mayroon siyang isang bagay na labis na ipinagtataka. Mahigpit na hinawakan ng ating bida ang kamay ng Guildmaster na nakakwelyo sa kanyang damit at pilit itong tinanggal. Dahan-dahan niyang ipinaalala na wala na pang isang taon bago ang pinakahihintay na Special Admission Evaluation ng Murem Academy. Kasabay nito ay tuluyang nagdilim ang aura ni Jin So-on at lumitaw ang isang nakakakilabot na ngiti sa kanyang mukha habang nanlilisik ang kanyang kumikinang na asul na mga mata. Mapangasar at pilit niyang idiniin ang katotohanan habang itinatanong kung bakit nilagpasan ng mayamang matanda ang napakaraming mas magagandang sekta para lang ipadala ang mahal nitong anak sa kanilang bumabagsak na lugar. Sa huli, tahasan at walang pigil niyang ipinamukha ang isang nakakahiyang posibilidad na baka kaya sila napadpad sa Tail Sect ay dahil tinanggihan na ang kanyang walang kwentang anak ng lahat ng iba pang mga sekta. Bakas ang matinding pagkataranta at labis na inis sa pinagpapawisang mukha ng Guildmaster matapos marinig ang mapangasar na katotohanan mula kay Jin So-on, halos mautol ang matanda sa galit habang nanggigil na tinatawag ang ating bida na isang walang kwentang bata. Sa kalagitnaan ng tagpong iyon ay nagbalik tanaw si Jin So-on sa kanyang nakaraang buhay. Tahimik niyang inalala kung paano halos lumuhad at ibigay na ng kanilang sekta ang lahat noon para lamang mapagbigyan at mapagsilbihan ang Gairong Merchant Guild. Makikita ang matinding panginginig ng mga kamay ng mayamang lalaki habang litaw na litaw ang mga ugat nito sa sobrang gigil, pasiga nitong tinanong kung may ideya ba ang mayabang na disipulo kung sino ang kanyang binabastos ng ganoon. Habang nagwawala ang matanda ay kalmadong inalala ng bida na sa kanyang nakaraan, napilitan silang irekomenda si Gai Cholyong para sa special admission at ipinasok ito sa Murem Academy. Tuluyan nang nawala ng kontrol ang Guildmaster at desperadong iniumang ang kanyang kamay, pilit nitong isinigaw na gumising sa katotohanan ang ating bida dahil wala na raw pakialam ang buong Murem Alliance sa kalagayan ng Tail Sect. Sa huli,
mayabang nitong ipinamukha na ang Geryong Merchant Guild na lamang ang nag-iisang pag-asa at tanging makakapagligtas sa kanilang tuluyang pagbagsak. Sa kabila ng mga pagbabanta at pagmamayabang ng mayamang lalaki, hindi nagpatinag ang ating bida. Sa halip ay dahan-dahang inilapit ni Jin Suan ang kanyang mukha malapit sa tainga ng pinagpapawisan at nanginginig na Guildmaster. Habang ginagawa ang hakbang na iyon ay tahimik na inalala ng ating bida ang masaklap na katotohanan mula sa kanyang nakaraang buhay, malinaw sa kanyang isipan na matapos nilang ibigay ang lahat at tuluyang makapasok si Gai Cholyong sa Merem Academy, walang awang tinalikuran ng Geryong Merchant Guild ang kanilang usapan at tuluyan ng pinutol ang lahat ng suporta nito sa kanilang sekta. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na magmakaawa at magpakumbaba, isang malamig at nakakakilabot na babala ang ibinulong ni Jin Suan, gamit ang matalim na tingin at madilim na aura. Seryoso niyang ipinaalala sa matanda na dapat nitong itanim sa isipan na ang Tail Sect lamang ang nag-iisang makakapagligtas sa Geryong Merchant Guild. Kasabay ng mga katagang iyon ay nanlaki ng gusto ang mata ng Guildmaster, bakas ang matinding gulat at labis na pagkabigla sa mukha ng matanda dahil kailanman ay hindi niya inasahang makarinig ng ganoong klaseng banta at baligtarin ang sitwasyon mula sa isang hamak at pilit nilang minamaliit na disipulo. Matapos bitawan ang nakakakilabot na babala ay kalmadong tumalikod si Jin Suan, sa kanyang isipan, tuluyan ng tumatak ang isang malinaw na katotohanan na walang anumang silbi ang pagmamakaawa sa ibang tao. Makikita ang matinding panginginig sa galit ng Guildmaster, nang gagalaiti itong sumigaw at tinawag na walang galang na bata ang ating bida habang pilit siyang pinipigilan at inilalayo ng kanyang nag-aalalang alalay. Sa mga sandaling iyon, malalim na napagtanto ni Jin Suan na kailangan niya ng sariling lakas at kapangyarihan upang maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang sekta. Seryosong tumuno ang ating bida habang nagliliwanag ang kanyang matatalim na asol na mata. Nabalot ng madilim at mapanganib na aura ang kanyang paligid habang buong determinasyong idinidiin sa kanyang sarili na ang pagiging malakas ang pinakamahalagang aral na natutunan niya mula sa naranasang unang kamatayan. Ngunit sa gitna ng kanyang napakaangas at seryosong pagmumuni-muni ay biglang nagbago ang atmosfera, mula sa pagiging nakakatakot ay biglang naging nakakatawa at inosente ang hitsura ng kanyang mukha, habang nakahawak sa kanyang baba at may namumulang pisngi. Blanko siyang napapaisip kung paano nga ba niya eksaktong sisimulan ang pagpapalakas dahil sa totoo lang ay wala pa pala siyang naiisip na malinaw na plano. Habang lumulubog ang araw at unti-unting nagdidilim ang kalangitan sa labas, nagtungo ang ating bida sa isang liblib na lugar, sa loob ng isang madilim na kuweba na nababalot ng mga makakapal na sapot at baging. Seryosong nakatayo si Jin Suan habang idinedeklara sa kanyang isipan na napakasimple lamang ng kanyang kasalukuyang layunin. Iyon ay walang iba kundi ang tuluyang maging mas malakas. Habang patuloy na naglalakad at kalmadong hinahawi ang mga nakaharang na sapot sa kanyang dinadaanan, napagtanto niya ang isang malaking limitasyon. Alam niyang hindi siya kailanman lalakas kung patuloy lamang siyang aasa sa mahina at kulang-kulang na Tail Mind Arts at Sokhian Sword Arts ng kanilang sekta. Dahil sa katotohanan iyon, naisip niyang mayroon na lamang siyang iisang opsyon na natitira. Iyon ay ang makakuha ng napakalakas at umaapaw na inner key sa pamamagitan ng mga elixirs. Matapos ang malalim na pag-iisip na iyon ay tumambad sa kanyang paningin ang isang kumikinang na pulang bulaklak na napapalibutan ng mga sapot. Ito ang tinatawag na Morning Dew Flower na matatagpuan sa loob ng Serpent Cave na siyang pangunahing pakay ng ating bida upang simulan ang kanyang pag-angat. Tuwang-tuwa at punong-puno ng kumpiyansa ang ating bida habang itinuturo ang kanyang isipan. Buong pagmamalaki niyang inalala ang The Book of Jangho Elixirs na isang sikretong libro ng Merem Alliance. Laman ng aklat na ito ang lahat ng mahahalagang impormasyon tulad ng lokasyon, tamang oras, at maging ang ruta ng lahat ng elixir sa buong martial world, at dahil sa kanyang kakayahan, perpekto at kabisadong kabisado ni Jin Suan ang bawat detalye ng nasabing teksto. Dahil sa napakalaking bentaheng iyon, naging malinaw at diretso ang kanyang plano. Hahanapin niya ng isa-isa ang mga mahiwagang elixirs na iyon sa buong mundo at kakainin ang mga ito. Para mabilis na lumakas, ngunit tila may isang malaking problema na haadlang sa kanyang unang hakbang. Sa pagtingin niya sa itaas ng madilim na kuweba ay tumambad sa kanya ang isang dambuhala at nakapangangilabot na halimaw na mukhang gagamba na nakasabit sa mga sapot. Bakas ang matinding kaba at tensyon sa pinagpapawisang mukha ni Jin Suan habang seryosong nakatingin sa nilalang. At sa isip-isip niya ay napagtanto niyang ang tagabantay na nasa kanyang harapan ay mas nakakatakot at mapanganib pala kaysa sa kung ano ang inilarawan sa libro.
Bakas ang determinasyon at kaunting kaba sa pinagpapawisang mukha ng ating bida, sa kanyang isipan ay pilit niyang pinapalakas ang kanyang loob habang idinedeklara na ang unang hakbang sa kanyang plano ay ang makuha ang tinatawag na 10,000-year fire ginseng. Sa kanyang imahinasyon ay nakita niya ang kanyang sarili na napakaangas at buong tapang na sumusugod bitbit ang kanyang espada. Binalak niyang gamitin ang Sokyan sword arts ng kanilang Tail sect at mayabang na naisip na kaya niyang patumbahin ang dambuhalang tagabantay sa isang atake lamang. Ngunit mabilis na gumuho ang kanyang ilusyon at bumalik siya sa realidad, mula sa pagiging seryoso ay biglang naging nakakatawa at kengkoy ang reaksyon ni Jin Soo-an habang walang ganang itinapon patalikod ang hawak na espada. Aminado at tanggap niya sa kanyang sarili na kulang pa ang kanyang inner chi at kakayahan sa pag-espada kaya wala raw saysay kung sasayangin lamang niya ang kanyang lakas. Natatawa pa niyang idinagdag sa kanyang isipan na ang mga nakuha niyang teorya at kaalaman mula sa libro ay epektibo lamang laban sa mga kasing lebel ng Hangul na si Gai Chou-lyong. Mabilis na nagninggas ang apoy sa dulo ng kahoy na hawak ng ating bida. Sa gitna ng kadiliman ng kuweba ay nagliwanag ang seryosong mukha ni Jin Soo-an habang hawak ang isang naglalagablab na sulo. Sa mga sandaling iyon, ibinahagi niya sa kanyang isipan ang isang mahalagang bagay na kanyang napagtanto matapos magkabisado ng napakaraming libro sa kanyang nakaraang buhay. Naisip niyang hindi lamang puro galing sa pag-iespada ang sagot sa lahat ng bagay sa mundo. Walang pag-aalinlangang inihampas at inilapit ni Jin Soo-an ang apoy patungo sa mga makakapal na sapot na nakapaligid sa kuweba. Mabilis na kumalat ang matinding apoy pababa at tuluyang pinalibutan ang dambuhalang gagamba sa gitna ng nasusunog nitong teritoryo. Habang pinagmamasdan ang mabilis na pagkalat ng apoy sa mga sapot, buong kumpiyansang naisip ng ating bida na minsan ay hindi na mahalaga at wala nang silbi ang anumang martial arts o galing sa espada sa ganitong klaseng praktikal na sitwasyon. Nanlaki ang maraming mata ng nakapangangilabot na halimaw nang maramdaman nito ang papalapit na init. Sa isang iglap ay tuluyang binalot ng naglalagablab na apoy ang dambuhalang gagamba habang nagwawala ito at sumisigaw sa matinding sakit, habang kalmadong pinagmamasdan mula sa ibaba ang nasusunog na kalaban, matapang na idineklara sa isipan ng ating bida na ang manalo ang tanging pinakamahalaga sa lahat ng laban. Matapos ang matagumpay na panununog ay mariing ikinuyong ni Jin Soo-an ang kanyang kamao at pabulong na nagpasalamat, kasabay ng napakalapad at tuwang-tuwang ngiti sa kanyang mukha. Lumingon ang ating bida habang pasigaw na pinasasalamatan at minumura ang mga walang hiyang taga-Merm Alliance dahil sa mga maduduming taktika at malawak na kaalaman na napulot niya mula sa kanyang nakaraang buhay na kasama sila. Ipakikita sa isipan ng ating bida ang isang pahina mula sa mismong sikretong aklat na tinatawag na The Book of Jangho Elixirs kung saan niya nakuha ang kanyang matalinong taktika. Dito malinaw na nakasulat at nakaguhit ang mga detalye tungkol sa 10,000-year fire ginseng, isang pambihirang halaman na kayang patibayin ang buto at labis na magpapataas ng inner chi pati na rin ang enerhiya ng yin at yang ng sinumang makakakain nito. Nakasaad din na matatagpuan ito sa loob ng isang madilim na kuweba ngunit mahigpit itong binabantayan ng isang nakakatakot na halimaw. Ang tagabantay na ito ay kinilala bilang human-faced spider, isang uri ng spirit beast na dumudura ng lason at asido upang hulihin at ubusin ang lakas ng mga biktima nito na nahuhulog sa kanyang sapot. Dahil napakatigas ng balat nito at halos imposibleng mabaon ng kahit anong sandata, malinaw na nakasulat sa libro ang nag-iisang epektibong kahinaan ng halimaw na iyon. Dahil sadyang napakadaling magliyab ng mga makakapal na sapot na ginagawa ng gagamba, nakasaad sa aklat na ang pinakamagandang taktika ay maghintay hanggang sa kumain ang halimaw at saka ito bigla ang tambangan gamit ang apoy. Ito ang mismong eksaktong impormasyon at diskarte na kabisado at sinunod ni Jin Soo-an upang madali at matagumpay na mapabagsak ang dambuhalang bantay ng hindi na kinakailangang makipaglaban ng harapan at mag-aksaya ng lakas. Sa gitna ng nagbabagang kuweba, makikita ang kalunos-lunos na kalagayan ng human-faced spider habang ito ay nilalamon ng apoy at unti-unting nanghihina sa ibabaw ng berdeng asido. Mabilis na naging abo ang mga dambuhalang katawan ng mga halimaw na dati ay kinatatakutan ng marami. Habang nakatayo sa gitna ng mga naglalakihang bangkay at nagliliparang abo, tahimik na pinagmamasdan ni Jin Soo-an ang kanyang mga kamay, ramdam niya ang init ng paligid ngunit sa kabila ng tagumpay na ito ay tila may kulang pa rin sa kanyang nararamdaman. Bahagyang nakayuko ang ating bida habang pabulong na sinasabi sa kanyang sarili na sapat na ang lahat ng ito, ngunit sa isang iglap, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagiging kalmado patungo sa isang matinding pagkabigla at desperasyon.
Nanlilisik ang mga mata at puno ng pawis ang mukha ni Jin So-on habang pasigaw niyang idinedeklara na hindi pa sapat ang lahat ng ito. Ang kanyang pagkagutom sa lakas at kapangyarihan ay tila hindi pa napupunan ng pagkatalo ng mga halimaw na ito, dahil alam niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin upang tuluyang mabago ang nakatadhana niyang kinabukasan. Matapos kainin ng buo pati na ang mga ugat ng napakahalagang 10,000-year fire ginseng, makikita ang matinding pagkadismaya kay Jin So-on. Nakatingin siya sa isang maliit na kumikinang na asul na enerhiya sa kanyang mga kamay habang nagrereklamo sa kanyang isipan kung bakit iyon lamang ang inner chi na nakuha at naabsorb ng kanyang katawan mula sa napakahalagang elixir na iyon. Bakas ang labis na inis at pagkabigo sa pinagpapawisan at lumuluhang mukha ng ating bida, napagtanto niya na ang dahilan ng lahat ng ito ay ang bulok at may malaking depekto na tail mind arts ng kanilang sekta. Nararamdaman niya ang matinding sakit habang unti-unting tumatagas at nasasayang ang enerhiyang nakuha niya. Sa sobrang panghihina at pagkadismaya ay napabagsak niya ang kanyang kamay sa sahig ng kuweba, nabalot ng madilim na atmosfera ang paligid habang nakayuko at seryosong nag-iisip si Jin So-on. Habang mag-isang nakaluhod sa gitna ng madilim na kuweba, pumasok sa kanyang isipan ang isang nakapanlulumong katotohanan. Naisip niya na kung ganito lamang ang magiging progreso ng kanyang lakas, pagdating ng takdang panahon na mangyari muli ang trahedya sa kanyang nakaraan ay paniguradong hindi niya pa rin magagawang protektahan at iligtas ang Tail Sect. Muling bumalot sa isipan ni Jin So-on ang mga nakapanlulumo at madudugong alaala ng paparating na malaking digmaan, malinaw sa kanyang memorya kung paano walang awang ginamit bilang mga panangga at isinakripisyo ang mga mahihinang miyembro ng kanilang sekta, dumaan sa kanyang paningin ang nakakikilabot na imahe ng babaeng disipulo na si Hong na duguan at bakas ang matinding takot sa mukha. Sumunod rito ay ang kalunos-lunos na sinapit ni Jiumpyo na naliligo rin sa sarili nitong dugo habang nakikipaglaban hanggang sa huling hininga. Dahil sa mga mapapait na alaalang ito, nangako ang ating bida sa kanyang sarili na sa kanyang pangalawang buhay ay sisiguraduhin niyang hindi na muling haantong sa walang saysay na kamatayan ang mga inosenteng disipulo ng Tail Sect. Habang inaalala ang pag-iyak at takot ng mga nakababatang disipulo na natalsikan ng malapot na dugo sa gitna ng labanan, napagtanto niya kung gaano kabigat ang responsibilidad na kanyang pinapasan upang iligtas sila. Upang tuluyang mabago ang madilim na tadhana at maprotektahan ang kanyang sekta, malinaw sa isip ni Jin So-on na kailangan niyang maging isang maimpluwensya at core member ng Murem Alliance bago pa man pumutok ang digmaan. At ang tanging paraan at pinakaunang hakbang para makamit ang layuning iyon ay ang makapasok sa prestihiyosong Murem Academy sa loob lamang ng isang taon, isang matinding misyon na kasalukuyang nagbibigay sa kanya ng malaking hamon dahil sa kahinaan ng kanyang martial arts. Dahil sa matinding pagkadismaya sa unti-unting nasasayang na enerhiya, mariing ikinaskas at ibinaon ni Jin So-on ang kanyang mga daliri sa matigas na bato ng kuweba, pumasok sa kanyang isipan na kung magpapatuloy ang ganitong mabagal na pag-usad, paniguradong hindi man lang siya makakatuntong sa Murem Academy, puno ng desperasyon at matinding gigil siyang napasigaw na walang anumang magbabago sa kanyang malagim na nakaraan at sa tadhana ng kanilang sekta kung mananatili siyang mahina. Sa gitna ng kanyang matinding pagmumuni-muni at kawalan ng pag-asa, isang maliit na patak ng tubig mula sa itaas na bahagi ng kuweba ang nahulog, habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili at malalim na nag-iisip na kailangan niya pa ng mas maraming inner chi. Napatingin ang ating bida sa maliit na naipong tubig sa lapag malapit sa kanyang kamay kung saan nahulog ang patak, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa tubig habang mahina at seryosong inuulit ang salitang elixir. Sa isang iglap ay biglang nanlaki ang mga mata ni Jin So-on at tila ba nagkaroon ng isang napakagandang ideya, bakas ang matinding pagkagulat at muling pagkabuhay ng pag-asa sa kanyang pinagpapawisang mukha nang bigla niyang maalala ang isang partikular at napakahalagang bagay, napagtanto niya at mabilis na pumasok sa kanyang isipan ang tungkol sa makapangyarihang Mount Wasek elixir na nakatakdang makuha ng mayabang na si Gai Cholyong. Malinaw na naaalala ni Jin So-on na eksaktong sa mga panahong ito nangyari ang isang malaking insidente, bumalik sa kanyang isipan ang kaganapan mula sa kanyang nakaraang buhay kung saan ang ama ni Gai Cholyong na si Gai Yon-sok ay gumastos ng napakalaking halaga ng kayamanan. Ginawa ito ng mayamang ama upang mabili ang isang sikat at makapangyarihang elixir mula sa Mount Wasek na kilala bilang Snow Plum Pill para lamang ibigay sa kanyang paboritong anak. Makikita sa kanyang alaala ang napakalapad ng ngiti at matinding pagmamayabang ng Guildmaster kasama ang alalay nito habang tuwang-tuwang nakatingin sa isang kumikinang na pulang tableta na nakapatong sa isang marangyang lalagyan. Ngunit may isang malaking twist na nangyari sa kwentong iyon.
naalala ng ating bida na eksaktong isang araw bago pa man tuluyang makain at magamit ng hanggal na si Guy Cholyong ang nasabing elixir ay isang malaking sakuna ang Samira sa kanilang plano, mula sa pagiging mayabang ay mapapalitan ng matinding gulat, kaba, at pagpapanik ang reaksyon ng Guildmaster at ng alalay nito, sa bunot ng mayamang lalaki ang kanyang buhok sa sobrang desperasyon at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, dahil ang napakamahal na snow plum peel na kanilang pinagkagastusan ay bigla na lamang naglaho na parang bula at nawala ng walang anumang iniiwang bakas mula sa kahon nito. Nakapikit at kalmadong inalala ni Jin So-on na sa kanyang nakaraang buhay ay walang sinuman ang nakatuklas kung sino talaga ang nagnakaw ng nasabing elixir, ngunit dahil hindi pa naman nangyayari ang pagnanakaw na iyon sa kasalukuyang panahon, napagtanto niyang mayroon pa siyang malaking pagkakataon upang makialam at unahan ang mga ito. Pumasok sa kanyang isipan ang isang matibay na paniniwala na ang mga tao ay palaging nag-iiwan ng mga bakas sa bawat ginagawa nila. Kasabay ng kaisipang ito ay idinilat niya ang kanyang mga mata na ngayon ay tila nagliliwanag sa kulay asol, bakas ang matinding determinasyon sa kanyang seryosong mukha habang pinalilibutan ng kakaibang enerhiya. Buong kumpiyansa niyang idineklara sa kanyang sarili na kaya niyang tuntunin at hanapin ang mga magnanakaw na iyon. Makikita ang ating bida na nakatalikod at tahimik na nakaupo sa ibabaw ng isang mataas na bubong habang seryosong pinagmamasdan ang napakalawak at tahimik na bakuran ng compound sa ilalim ng madilim na gabi. Sa huli, mula sa simpleng kagustuhan ay napalitan ito ng isang matinding desperasyon, mahigpit niyang idiniin sa kanyang isipan na hindi lang niya basta kaya, kundi kailangan niyang gawin ito upang makuha ang snow plum peel at magkaroon ng sapat na lakas. Seryoso at tahimik na nakatayo si Jin So-on habang sinisimulan ang kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok sa kanyang isipan ang napakaraming sensitibong impormasyon tungkol sa mga classified records mula sa Intel Bureau ng Murem Alliance na masusi niyang pinag-aralan sa kanyang nakaraang buhay. Ipinakita sa isang napakagandang biswal na representasyon kung paano gumagana ang napakatalas at perpektong memorya ng ating bida, isang makapal at mahabang pulang palaso ang mabilis na naglalakbay pababa sa napakalalim at tila walang hanggang mga hilera ng mga filing cabinets at bookshelves na sumisimbolo sa napakalawak na aklatan ng impormasyon sa kanyang utak. Sa gitna ng kanyang paghahanap, buong kumpiyansa niyang naisip na kung patuloy lamang siyang maghuhukay ng malalim sa kanyang mga alaala, paniguradong mayroon siyang matatagpo ang mahalagang palatandaan tungkol sa misteryosong nakawan. Sa huling bahagi, makikita ang ating bida na nakatayo sa gitna ng kanyang napakalawak na mental na aklatan habang napapalibutan ng mga nakalutang na pulang palaso na nagtuturo sa iba't ibang direksyon. Sa kanyang matiyagang pag-alala, unti-unting lumilitaw at nililinaw niya ang mga partikular na dokumentong kanyang kailangan upang lutasin ang misteryo. Kabilang narito ang mga entry at exit logs ng buong Murem Alliance pati na rin ang mga mahahalagang medical records na maaaring magturo kung sino ang salarin. Ipinakita ang kahanga-hangang proseso ng pag-iisip ni Jin So-on kung saan ginamit niya ang bawat record na nakaukit sa kanyang memorya. Sa kanyang imahinasyon ay makikita ang mga hilera ng libro at dokumento na may mga pulang letra na nagliliwanag. Mula sa mga impormasyong ito ay lumitaw ang mga pulang sinulid na tila kumakatawan sa mga koneksyon ng bawat naaalalang ebidensya. Buong talino niyang idineklara sa kanyang sarili na titipunin niya ang lahat ng mga nakalap na detalyeng ito, aayusin ng maigi, at gagamitin ang kanyang matalas na loika upang matukoy ang eksaktong sagot sa misteryo. Makikita ang mga pulang sinulid na unti-unting nagsama-sama at bumuo ng isang matibay na buhol pababa upang itali ang isang kahoy na palatandaan, na sumisimbolo sa kanyang pinal na conclusion. Bilang resulta ng kanyang malalim na mental na investigasyon, matagumpay niyang natukoy ang mga pangunahing sospek. Lumitaw ang 3 kahoy na name tags na may mga nakasulat na pangalan at titulo ng mga individual na konektado sa nawawalang elixir. Ang mga natukoy na taong ito ay walang iba kundi si Ju Jiangmak na kilala bilang Soul Chasing Guest, at si Gu Ilmo at Jiang Hangyi na parehong kinikilalang miyembro ng Five Swords of Dian Kang. Matapos matagumpay na mapagdugtong-dugtong ang mga impormasyon, makikita si Jin So-on na kalmadong pinagdikit ang kanyang mga palad na tila isinasara ang mga pahina ng aklat sa kanyang isipan. Habang nakapikit at payapang nakatayo, tahimik siyang napangiti at naisip na ang taglay niyang napakalawak na memorya at ang kanyang pagiging tila isang naglalakad na aklatan ay mayroon palang napakaganda at malaking pakinabang sa mga ganitong sitwasyon. Sa isang iglap, tuluyang nawala ang kanyang kalmadong anyo at pinalitan ito ng isang nakapangangilabot at tila baliw na ngiti.
nanlaki ang kanyang mga mata na nababalot ng matinding pananabik at kasabikan habang lumalabas ang madilim na aura mula sa kanyang katawan. Sa likuran niya ay makikita ang nakakatakot na anino ng halimaw na gagamba na nakapaskil sa pader ng kuweba, buong yabang at kagalakan niyang iniunat ang kanyang kamay paarap habang pasigaw na nagpapasalamat ng maaga sa mga natukoy niyang magnanakaw para sa Snow Plum Peel, sabay pangako na paniguradong susulitin at gagamitin niya ng gusto ang nasabing elixir para sa kanyang paglakas. Sa kalagitnaan ng kanyang pananabik at pagbuo ng mga plano ay bigla na lamang natigilan ang ating bida ng makaramdam ng kakaibang panginginig, napatingin si Jin So-on sa kanyang sariling kamay habang nakatayo malapit sa sunog na bangkay ng dambuhalang gagamba, nagtataka kung saan nagmumula ang kakaibang pakiramdam na iyon. Bakas ang labis na pagkagulat at pagkalito sa pinagpapawisang mukha ng binata habang malapitang pinagmamasdan ang kanyang pulso. Pumasok sa kanyang isipan ang matinding pagtataka dahil ang kanyang suot na tinatawag na Blue Dragon Bracelet ay bigla na lamang umilo at naglabas ng enerhiya ng kusa. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Jin So-on at tila ba nakakita ng multo ng tuluyang magliwanag ng napakatingkad ang nasabing pulse areas, nabalot ito ng kumikinang na asul at berdeng aura habang tila may humahalo at hinihigop itong misteryosong maitim na usok mula sa paligid, dahil sa hindi inaasahan at kakaibang kaganapang ito. Hindi napigilan ng ating bida na mapasigaw sa matinding gulat at kabang nagtatanong kung ano ba talaga ang kababalaghang iyon na nangyayari sa kanyang mismong harapan. Mula sa nagliliwanag na Blue Dragon Bracelet sa pulso ni Jin So-on ay biglang lumabas ang napakaraming galami ng itim at asul na enerhiya. Mabilis na gumapang ang mga misteryosong puwersang ito pababa at walang pag-aalinlangang ibinaon ang kanilang mga sarili sa sunog na bangkay ng dambuhalang human-faced spider na nakabulagta sa lapag. Sa sumunod na tagpo ay ipinakita ng mas malapitan kung ano ang eksaktong pinupuntirya ng mga kumikinang na galami, pilit nitong hinuhukay at hinihigop ang isang naglalagablab na pulang bilog na naglalaman ng purong enerhiya mula sa mismong loob ng katawan ng halimaw. Bakas ang matinding gulat at labis na pagkamangha sa nanlalaking mga mata ng ating bida habang pinagmamasdan ang pambihirang kaganapan sa kanyang harapan. Nipalilibutan siya ng napakalakas na asul at pulang aura habang ang enerhiya ng halimaw ay direktang dumadaloy papasok sa kanyang pulse areas. Sa kanyang isipan ay pilit niyang pinoproseso ang hindi kapani-paniwalang katotohanan na ang kanyang mismong Blue Dragon Bracelet ay kusang hinihigop ang pinakamahalaga at makapangyarihang inner core ng napatay niyang human-faced spider. Sa labas ng madilim na kuweba ay makikita ang isang matinding liwanag na nagmumula sa loob na naging dahilan upang magliparan palayo ang mga gulat na ibon. Sa mismong sentro ng kuweba ay tahimik na nakaluhod si Jin So-on sa gitna ng dambuhalang bangkay ng gagamba habang unti-unting naglalaho at pumapasok sa kanyang katawan ang mga nagliliwanag na itim at pulang enerhiya. Sa sumunod na tagpo ay ipinakita ang isang malapitan at seryosong anggulo ng mukha ng ating bida. Mula sa pagkakayuko ay unti-unti siyang nagangat ng tingin at doon ay tumambad ang kanyang kaliwang mata na ngayon ay matinding nagliliwanag sa purong kulay asol, ang siksik at napakalakas na enerhiyang hinigop ng kanyang pulse areas ay tila tuluyan ng damaloy sa kanyang mga ugat at naging parte ng kanyang sariling lakas. Nabalot ng matinding kagalakan at labis na pananabik ang mukha ni Jin So-on. Makikita siyang nakatayo habang tuwang-tuwang pinagmamasdan ang kanyang dalawang kamay na ngayon ay napapalibutan ng umaapaw at umiikot na asul na aura. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at napahalakhak siya ng malakas sa sobrang saya habang idinedeklara na sadyang nakakabaliw at hindi kapani-paniwala ang napakalaking lakas at kapangyarihang kanyang natamo. Inalala ni Jin So-on ang pinagmulan ng mahiwagang pulse areas na iyon, sa kanyang nakaraang buhay. Nakuha niya ito bilang isang pabuya mula sa isang napakahirap at madugong labanan kung saan siya ay nagtamo ng matitinding sugat at pinsala. Ang tinatawag na Blue Dragon Bracelet na ito ay orihinal na pag-aari at nagsilbing alaala ng pinuno ng Heavenly Demon. Itinago at iningatan niya ang bagay na ito hindi lang bilang isang simpleng palamuti, kundi upang bigyang pugay ang kanilang naging tagumpay at ang napakaraming sakripisyong kanilang ginawa. Upang subukan ang kanyang bagong kapangyarihan, humakbang siya ng matatag sa lapag at mariing ikinuyom ang kanyang kamao habang bumubuwelo. Kasunod nito ay walang pag-aalinlangan siyang nagpakawala ng isang napakalakas na suntok laban sa isang dambuhalang bato sa loob ng kuweba. Nagdulot ang kanyang atake ng isang napakalakas na pagsabog ng umaapaw na asul na enerhiya na tuluyang bumasag at nagpadurog sa matigas na bato, habang kalmadong nakatayo sa gitna ng mga naglalaglagang tipak ng bato at usok. Napagtanto niya ang isang napakagandang balita.
hindi lamang basta hinihigop at dinadalisay ng Pulse Ares ang enerhiya ng mga Spirit Beast, kundi ang malinis na enerhiyang ito ay perpektong humahalo at bumabagay sa Tail Mind Arts na nasa loob ng kanyang katawan. Dahil sa pambihirang diskubreng ito, isang malinaw at nakakapanabot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa pag-asang matupad ang kanyang mga plano. Punong-puno ng kagalakan at pag-asa si Jin So-an habang nakatayo sa harap ng naduraj na pader ng bato. Nakangiti siyang napasigaw sa kanyang isipan na hindi pa rin pala siya pinapabayaan ng tadhana at kalangitan dahil sa malaking tulong na ibinigay sa kanya ng isang pambihirang kayamanan mula sa demonic cult. Kasunod nito ay nagbago ang tagpo at ipinakita ang isang masigla at maingay na bayan sa ilalim ng madilim na gabi na pinalamutian ng mga nagliliwanag na pulang parol. Sa mga kalsada at establishmento ay makikita ang mga pangkaraniwang tao na abala sa pag-iinyuman at nagchichismisan tungkol sa mga pinakabagong balita. Pinag-uusapan ng mga naruroon kung paano gumastos ng napakalaking halaga ng salapi at gumamit ng maraming koneksyon ang Guildmaster ng Geryong Merchant Guild para lang makuha ang isang napakamahal na elixir mula sa Mount Wasek para sa walang kwentang anak nito. Dagdag pa ng mga nag-uusap, siguradong garantisado at maganda na ang kinabukasan ng anak nito kapag nakapasok ito sa prestihiyosong Merm Academy matapos palakasin ang energy nito gamit ang nasabing Snow Plum Peel. Nagpatuloy ang kanilang usapan habang mapait na napagtatanto ng iba na ang pagiging ipinanganak na mayaman ay talagang kayang lutisin ang halos lahat ng problema sa mundo. Mapangasar nilang idinagdag na kahit wala kang sapat na talento at kakayahan, pera pa rin ang madaling mag-aayos ng lahat. Sa kabila ng kanilang inggit ay sinabi na lamang ng isa na wala na siyang pakialam sa mga nangyayari basta makakuha lamang siya ng libreng inumin mula sa pagdiriwang. Sa huling bahagi ay ipinakita ang isang masiglang lalaki na tuwang-tuwang nagpapaliwanag sa kanyang mga kasama tungkol sa kasikatan ng gamot. Buong gilas niyang inilarawan ang Snow Plum Peel bilang isang napakabihirang elixir ng Mount Wasek na pumapangalawa lamang sa sikat na Purple Cloud Peel pagdating sa mabilis at epektibong pagpapataas ng energy ng sinumang makakakain nito. Sa isang tahimik na bahagi ng kanilang compound sa ilalim ng papalubog na araw, makikita ang labis na pagmamayabang ni Gai Cholyong. Nakatayo siya ng may labis na kumpiyansa at nakahawak pa sa kanyang dibdib habang ipinagmamalaki ng malakas na kahit daw sa mismong loob ng Mount Wasek ay hirap na hirap makakuha ng Snow Plum Peel ang mga tunay na disipulo nito. Dagdag pa niya, nagawa raw makuha ng kanyang mayamang ama ang nasabing pambihirang elixir para lamang sa kanya, at buong yabang niyang inilarawan kung gaano kaganda ang magiging epekto nito sa pagpapalakas ng pundasyon ng kanyang katawan. Sa kabilang banda, malayo ang nararamdaman ng babaeng nakaupo sa pader malapit sa kanya, ipinakilala siya bilang si Hong Saryeon, ang nag-iisang anak na babae ng pinuno ng Tail Sect, habang patuloy na nagdaldal at nagmamayabang ang hanggal na lalaki tungkol sa kung paano magiging sapat na ang kahit maliit na halaga ng elixir, halatang walang pakialam at hindi nakikinig ang dalaga. Nakapangalumba ba siya at bakas ang matinding pagkabagot sa kanyang mukha habang nasa ibang tao ang kanyang atensyon, sa halip na mamangha. Panay ang mura niya sa kanyang isipan at pilit na tinatanong sa sarili kung nasaan ba ang isang partikular na tanga na kanyang hinahanap at kung ano ang pinagkakaabalahan nito sa mga sandaling iyon. Sa huling tagpo ay ipinakita ang isang malapitan at seryosong anggulo ng mukha ni Hong Saryeon, bahagyang namumula ang kanyang pisngi at may tila lungkot sa kanyang mga mata habang malalim na nag-iisip at nagbabalik tanaw. Sa gitna ng kanyang katahimikan, isang partikular na araw at pangyayari sa nakaraan ang pumasok at kasalukuyang bumabagabag sa kanyang isipan. Patuloy ang pagbabalik tanaw ni Hong Saryeon sa mga masasakit na alaala ng nakaraan. Sa kanyang isipan ay malinaw na lumitaw ang imahe ng isang dagwang disipulo na may sugat sa noo, bakas ang matinding galit at pagkadismaya sa sarili. Mariing kinakagat ng lalaking ito ang kanyang labi habang sinisisi ang sarili. Iniisip na sana ay siya na lamang ang humarap at sumalo sa panganib kaysa kay Senior Brother Jin. Nararamdaman ng disipulo ang matinding bigat ng responsibilidad dahil naniniwala siyang siya dapat ang nagdadala at nagpoprotekta sa kinabukasan ng Tail Sect. Sumunod na ipinakita sa memorya ng dalaga ang likuran ni Jin So-an habang matapang nitong hinaharap ang nagagalit at gulat na Guildmaster na si Gai Yeon-sok. Sariwa pa sa alaala ni Hong Saryeon na simula noong mangyari ang matinding komprontasyong iyon ay tuluyan nang umalis sa kanilang sekta ang kanyang senior brother. Matapos ang biglaang pag-alis na iyon ni Jin So-an, walang patid ang araw-araw na pagpunta at pagpapakita ng mayamang matanda sa kanilang lugar. Sa isip-isip ng dalaga,
marahil iyon ang sariling bersyon ng Guildmaster ng pagpapakita ng konsiderasyon, kahit na may halong sarkasmo niyang idinagdag sa kanyang sarili na. Tila ba naiintindihan ng walang hiyang matandang iyon kung ano talaga ang ibig sabihin ng konsiderasyon, sa dulo ng kanyang malalim na pagmumuni-muni, nabalot ng magkahalong lungkot at inis ang kanyang damdamin habang pabulong na tinatawag na tanga si Jin Soon dahil sa ginawa nitong paglisan. Habang patuloy pa rin sa kanyang walang kwentang pagdadaldal at pagmamayabang si Gai Cholyong, na natiling nakatalikod at walang pakialam si Hong Saryeon, sa halip na makinig sa mga kaiabangan ng lalaki, pilit na iniisip ng dalaga si Jin Soon habang pabulong at inis niya itong tinatawag na isang malaking tanga at hanggal sa kanyang isipan, sa hindi kalayuan ay makikita ang mga maliliit na hakbang ng mga batang disipulo na masayang tumatakbo palapit sa kanilang kinaroroonan. Akma sanang aayain ng mayabang na lalaki ang dalaga upang sumama sa kanya, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin ay biglang sumulpot ang isang masiglang batang disipulo, sa sobrang pagmamadali at pananibik ng bata na tawagin ang kanyang senior sister. Malakas at walang pakundangan itong nabangga at naitulak pat-abi ang nagulat na si Gai Cholyong, hindi pa man nakakabawi mula sa unang pagkakabangga ay sumunod naman ang isa pang batang lalaki na may dalang isang pinggan ng masasarap na pagkain. Muli nitong nasagi at nahadjep ang mayamang lalaki habang masayang tinatawag si Senior Sister Hong, dahilan upang tuluyang mawala ng balanse ang nakakaawang si Gai Cholyong. Sa huling tagpo ay ipinakita ang nakakahiyang sinapit ng mayabang na lalaki, makikita si Gai Cholyong na nakadapa at nakasubsob ang mukha sa matigas na sahig habang bakas ang labis na inis at pagkapahiya sa kanyang hitsura, samantala, sa likuran niya ay makikita ang isang masaya at nakakatuwang eksena kung saan napapalibutan si Hong Saryeon ng mga maliliit at masisiglang bata ng Tail Sect, tuwang-tuwa ang mga inosenteng disipulo habang iniaalok at ipinagmamalaki sa kanilang nagugulat na senior sister ang mga masasarap na pagkain kanilang nakuha. Matapos ang nakakahiyang pagkakabangga, makikita si Gai Cholyong na naiinis at nagdadabog na naglalakad palayo habang hinihimas ang kanyang nasaktang balikat. Pabulong siyang nagrereklamo at ininsulto ang mga inosenteng bata na tinawag pa niyang parang mga pulubi dahil sa inasal ng mga ito. Samantala, napalitan ng isang napakatamis at mainit na ngiti ang kaninang nababagot na mukha ni Hong Saryeon, malumanay niyang pinagsabihan ng mga nakababatang disipulo kung bakit dinala pa nila ang pagkain sa labas gayong dapat ay sa loob ng dining hall sila kumakain. Labis ang pag-aalala ng mga bata sa kanilang senior sister kaya pinipilit nila itong kumain dahil napansin nilang isang beses lang itong kumain noong nakaraang araw. Ngunit sa gitna ng kanilang masayang pag-uusap ay napansin ng isang bata ang kakaibang ekspresyon ng dalaga, biglang natigilan at natuhag sa ere ang kamay ni Hong Saryeon nang diretsahang asarin siya ng mga makukulit na bata na paniguradong iniisip na naman niya ang umalis na si senior brother Jin. Patuloy na tinukso ng mga pilyong bata ang kanilang senior sister, tuwang-tuwa nilang pinuna na palaging natatahimik at nawawala ng imik ang dalaga sa tuwing napapag-usapan ang nasabing binata, kahit na siya pa naman daw ang karaniwang pinakamaingay at pinakamadaldal sa kanila. Dahil sa sunod-sunod na pang-asar, ipinakita sa huling tagpo ang matinding pamumula ng buong mukha ni Hong Saryeon, bakas ang labis na hiya at pagkataranta sa kanyang reaksyon habang nauutol na sinusubukang sawayin ng mga nakangiting bata. Habang nakatayo ang dalawang nakababatang disipulo, makikita ang kanilang labis na pag-aalala at kabaitan para sa kanilang nawawalang senior brother, tuwang-tuwang itinaas ng isang bata ang hawak niyang pinggan ng rice cakes at inosenteng iminungkahi na itabi nila iyon para kay Jin Soon dahil siguradong hindi pa ito kumakain. Ang isa namang bata na may hawak ng karne ay malungkot na nakatingin sa pagkain. Sinasabi na paborito iyon ng binata kaya nakokonsensya siyang kumain ng mag-isa at mas pipiliin na lamang daw niyang maghintay. Ipinakita ang malapitang anggulo ng mukha ni Hong Saryeon, bahagyang nakaawang ang kanyang mga labi at bakas ang halong lungkot at pagkaantig sa kanyang mga mata. Natigilan siya at pinakinggan ang wagas na pagmamalasakit at katapatan ng mga inosenteng bata sa taong kasalukuyang wala sa kanilang piling. Ngunit sa isang iglap ay biglang nagbago ang madamdaming atmosfera, sa halip na makisimpatya, isang malaking tunog ng pagnguya ang umalangaw-ngaw, nilamon agad ni Hong Saryeon ang mga pagkain at makikita siyang nakapamiwang habang puno ang magkabilang pisngi sa pagnguya, bakas ang matinding gulat, panlulumo, at pag-itinggal sa mukha ng dalawang bata habang pasigaw na tinatawag ang kanilang senior sister dahil sa walang awang pag-agaw nito sa inilalaan nilang pagkain. Ginawa lamang pala iyon ng dalaga upang pag-aangin ang sitwasyon at alisin ang kalungkutan ng mga bata,
makikita sa huling tagpo ang masigla at nakangiting mukha ni Hong Saryeon habang nakikipagkulitan at kumikindat. Buong gilas niyang binalaan ang mga nakababata na kung hindi pa nila kakainin ang mga hawak nilang pagkain ngayon ay paniguradong kukunin at uubusin niya ang lahat ng iyon. Isa itong mapagmahal at masayang paraan ng dalaga upang siguraduhing hindi magpapalipas ng gutom ang mga bata kakaante sa taong hindi naman darating. Dahil sa ginawang pagbabanta at pananakot ni Hong Saryeon na uubusin nito ang kanilang pagkain, makikita ang matinding gulat at pagpapanik sa mukha ng dalawang bata. Pasigaw silang umiyak habang mabilis at takaw na sinusubo ang mga hawak nilang karne at rice cakes upang hindi na ito tuluyang maaga ng kanilang senior sister. Nagdulot ng malaking katuwaan ang nakakatawang reaksyon ng mga bata, makikita si Hong Saryeon na masayang tumatawa ng malakas habang napapalibutan ng iba pang mga batang disipulo na abala rin sa pagkain at nakikisali sa kanilang kulitan. Ngunit sa kabila ng kanyang masasayang ngiti at pagtawa, may nakatagong kalungkutan at pag-aalala sa kanyang isipan. Tahimik niyang tinatanong sa kanyang sarili kung nasaan ba talaga si Jin So-on at kung ano ang pinagkakaabalahan nito, lalo pa at nagawan nitong iwanan ang mga inosente at nakakatuwang batang disipulo na labis na nangungulila sa kanya. Sa huling tagpo ay ipinakita ang isang napakagandang tanawin ng papalubog na araw at kalanggitang nababalot ng mapupulang ulap. Sa itaas ay makikita ang mga nagliliwanag na pabilog na parol na nakasabit at sumasabay sa ihip ng hangin, kasabay ng tahimik ngunit magandang tanawing ito ay ang matinding panggigigil at pasiga na kaisipan ni Hong Saryeon kung saan muli niyang tinawag na isang malaking tanga at hanggal si Jin So-on dahil sa patuloy nitong pagpapalipas ng oras ng malayo sa kanilang sekta. Tuluyan nang nagpakita ang maliwanag at bilog na buwan sa madilim na kalangitan. Sa paligid ng mga tradisyonal na bubungan ng mga establishmento ay makikita ang mga nakasabit at nagliliwanag na pulang parol na nagbibigay ng masiglang atmosfera sa buong paligid. Sa loob ng isang malaki at mataong bulwagan, kasalukuyang nagaganap ang isang magarbo at malaking pagdiriwang. Ang atensyon ng mga bisita at panauhin na nasa ibaba ay nakatuon sa isang mataas na balkonahe. Doon ay makikita ang mayamang guildmaster na si Gai Yonsok habang nakataas ang kanyang dalawang kamay. Tila ba buong pagmamalaking binabati ang mga tao at nagbibigay ng isang masayang anunsyo tungkol sa kanilang selebrasyon. Sa isang sulok ng piging ay ipinakita ang matinding kasiyahan at paglalasing ng mga naroroon, makikita ang lalaking nakasuot ng dilaw na kasuotan na walang iba kundi ang kanyang anak na si Gai Cholyong. Tuwang-tuwa ito at may malaking ngiti sa labi habang nakikipagtagay ng alak sa isa pang lalaking kasama niya. Parehong namumula ang kanilang mga pisngi, indikasyon na sila ay nakarami na sa pag-iinyuman at labis na nag-enjoy sa kasiyahan ng gabi. Upang mas lalong pasiglahin ang okasyon, mayroon ding inihandang magandang pagtatanghal para sa mga panauhin. Makikita ang isang babaeng mananayaw na nakasuot ng eleganteng tradisyonal na damit na may mahahabang manggas. Buong gilas niyang iwinawagayway ang mga manggas ng kanyang kasuotan sa ere kasabay ng mga naglalaglagang talulot ng bulaklak sa paligid, na nagbigay ng karagdagang aliw at ganda sa marangyang pagdiriwang ng Merchant Guild. Habang abala ang lahat sa malaking pagdiriwang ng Merchant Guild, isang lihim at mabilis na pagkilos ang nagaganap sa labas. Makikita ang paglapat ng mga paa sa ibabaw ng madilim na bubungan, nag-iiwan ng bakas ng mabilis at tahimik na pagtakbo sa mga sementadong tisa ng istruktura. Sa sumunod na tagpo ay ipinakita ang isang napakadinamikong anggulo kung saan malapitang nakita ang misteryosong individual. Isa itong lalaking nakasuot ng madilim na damit pang ninja at may takip ang ibabang bahagi ng mukha habang mabilis at mataas na tumatalon sa ere. Sa ibaba ng kanyang likuran ay malinaw na makikita ang nagliliwanag at maingay na gusali kung saan nagaganap ang piging, na nagpapahiwatig na palihim siyang umaaligid habang nakatuon ang atensyon ng lahat sa kasiyahan. Ipinakita rin ang pambihirang liksi at bilis ng taong ito sa pamamagitan ng pag-iiwan ng tila puti at asul na enerhiya o puwersa ng hangin sa tuwing siya ay tumatalon palayo. Madali at napakabilis niyang nakakalipat mula sa isang bahagi ng gusali patungo sa isa pa ng hindi napapansin ng mga gwardya o sinuman sa ibaba. Sa huling bahagi ay matagumpay siyang nakalapag sa isang madilim na bahagi ng bakuran, makikita ang lalaki sa isang nakayukong posisyon habang inihahanda ang kanyang sarili. Sa kabila ng takip sa mukha ay kapansin-pansin ang kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng kagalakan habang siya ay mahinang tumatawa sa kanyang sarili. Ang pagtawa na ito ay nagpapakita ng kanyang matinding kumpiyansa na maisasagawa niya ng maayos ang kanyang nakaplanong pagnanakaw ngayong gabi. Matapos matagumpay na makatakas sa mga bantay, tuluyan ng inalis ng magnanakaw ang takip sa kanyang mukha. Ipinakilala siya bilang si Ju Jiangmok.
nakilala rin sa titulong Soul Chasing Guest. Makikita siyang hawak-hawak ang pamilyar na pulang kahon habang tuwang-tuwang nagmamayabang. Idineklara niyang iyon na nga ang sikat na elixir ng Mount Hua Sect, at mapang-asar niyang idinagdag na hindi naman pala ganoon kahigpit at kapanipaniwala ang pinagmamalaking lihim na tagwa ng Geryong Merchant Guild dahil napakadali niya itong napasok at nanakawan. Nang dahan-dahan niyang buksan ang kahon, tumambad ang isang napakaganda at makinis na pulang tableta na nagliliwanag habang nakapatong sa malambot na tela. Ito ang pinag-aagawang Snow Plum Pill, dahil sa matinding pananibik at pagnanasa ay makikitang nanginginig ang buong katawan ni Zhu Jiangmok habang nilalapit ang kahon sa kanyang sarili. Bakas ang labis na kasakiman at tila kabaliwan sa kanyang nanlilisik na mga mata habang malakas na humahalaklak. Buong yabang niyang idineklara na kapag nakain niya ang elixir na iyon ay paniguradong makakakuha siya ng sapat na inner chi upang tuluyang makabisado ang makapangyarihang martial arts na tinatawag na Heaven-Piercing Divine Palm. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdiriwang at pagtawa, lingid sa kanyang kaalaman ay may isang tahimik na anino ang biglang lumapag sa ibabaw ng bato sa kanyang mismong likuran, naghihintay ng tamang pagkakataon upang bawiin ang kanyang ninakaw. Matapos ang kanyang malakas na pagtawa at pagmamayabang ay napagtanto ni Zhu Jiangmok na kailangan na niyang magmadali at tuluyang tumakas mula sa lugar na iyon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagtalikod, isang hindi inaasahan at napakabilis na hiwa ng espada ang biglaang humajab sa kanyang likuran, makikita ang matinding pagtalsik ng masaganang dugo kasabay ng matalas na tunog ng patalim na humiwas sa kanyang laman. Sa sumunod na tagpo ay ipinakita ang mabilis at tuluyang pagbagsak ng dagwang magnanakaw pababa sa madilim na kakahuyan, dahil sa tindi ng pagkakataga ay nabitawan nito ang kanyang dalang sandata at ang napakahalagang pulang kahon. Mula sa itaas ay pilit na ipinakita ang anino ng tao na nagpakawala ng sorpresang atake. Ito ay walang iba kundi si Jin So-an na nakatayo ng kalmado sa ibabaw ng puno. Habang nakabulagta at naliligo sa sariling dugo si Zhu Jiangmok sa ibabaw ng mga dahon, isang mapuputing kamay ang dahan-daang dumampot sa nahulog na kahon ng Snow Plum Pill, kasabay ng pagpulot nito ay ang isang malamig na boses na mapang-asar na humihingi ng paumanhin sa biglaang pang-aabala sa pagdiriwang ng magnanakaw. Idinagdag pa ng kalmadong boses na tulad ng dagwang lalaki ay labis din itong kinakailangan ang nasabing elixir. Sa huling bahagi ay tuluyan ng ipinakita si Jin So-an na nababalot ng isang napakadilim at nakapangangilabot na aura habang mahigpit na hawak ang pulang kahon. Ang kanyang seryosong mukha at madilim na presensya ay nagpapatunay na handa siyang pumatay at gawin ang lahat masiguro lamang na mapapasa kanya ang inaasam na kapangyarihan upang mabago ang kanyang kinabukasan.